Ang mga resibong nakalap ngayong hapon, ang dinarayo, patok na patok at pinipilakan na overload para sa Quezon City. May buena manong customers for the day. Pero ang catch, ang kanilang unexpected visitors naman daw ang magsaserve ng order. May mission order kami. Ito'y matapos nilang makatanggap ng reklamo sa di umano'y dugyot nilang paresan. Ayan, ang dulas ng daanan dito, gawa ng mga sebo. Grabe. Sobrang dumi po. Pasok po kasi kayo agad na wala naman po sa aming abiso. Pati Sir, yung aming ano. Kanina pa po Kahit, kahit po nasa Pwede po gobyerno namin kayo. pasukin ito dahil may mission order po. Kahit po may Po. mission order, dapat hinintay po natin yung pinaka ano namin. Ang pag-inspeksyon ng mga sanitary officer kasama ang resibo sa overload paresan, abangan mamaya. Ang dumi. Sa gitna ng handaan, may regalong handog ang mga operatiba ng CIDG DSOU sa isa sa mga bisita ng birthday celebration. Hintayin natin yung galaw nila. Liliko kami dito para ma-delay yung pasok ni Van. Ang regalo, isang mainit-init pang warrant of arrest. 3 taon na palang hinahanap ng mga alagad ng batas ang suspect dahil sa panggagahasa di umano sa isang minor de edad na may sakit sa pag-iisip. Anak po, buntik mamatay. Ang naturang krimen, may mapait na alaala na iniwan sa biktima. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Paano kung ang mainit-init, katakam-takam at makatulo laway na pares, ang mantikang ginagamit ay ni-recycle na pala ng ilang beses? Yummy pa kaya yan? Sa isang eksklusibong video sa viral paresan, nakunan din naming tinatabo na ang pinaggamitang sebo na naging singlapot na ng basang semento. Aba, may construction ba dyan? Tight ba ang budget nyo pero hanap nyo'y anli sabaw, anli taba at putok-batok na laman? Samahan pa ng Anli Rice. Don't worry, dahil sa halagang 100 pesos, tiyak na bubusugin kayo ng mga nagsulputang paresan. Pero, paano kung ang comfort food na bubusog sana sa inyo? Anli gamit din ng recycled na mantika. At teka, pati sa mga kapitbahay, may kakaibang offer ang paresan. Ayan, nakikita nyo yan, sebo na yan. Ayan, sebo. Hindi na makadaan ng maayos yung mga motor. Lagi na lang nadudulas na. Ayan, kita nyo yan, mga sebo na yan. Yan po yung gawa ng ano, mga nagano dito ng mga pagkain. Shout out! Ayan, ang dulas ng daanan dito, gawa ng mga sebo. Grabe. Ayan, nakikita nyo yan, sebo na yan. Ayan, sebo. Mga residente ng isang barangay sa Quezon City, inirereklamo ang isang lutuan ng pares na sanhi di umano ng umaapaw na sebo sa kanilang mga kanal. Narito po tayo sa eskinita kung saan una itong nakunan ng cellphone video at inirereklamo nga ho ng mga residente. Narito ho yung kanal na binabanggit ng mga nagrereklamo na umaapaw po ang sebo at kung inyong makikita, aktual. Meron pa hong mga marka ng sebo dito sa aking paanan. Sa totoo lamang, medyo nangangamoy pa ho hanggang sa mga oras na ito. Ang binabanggit pa ng mga residente, kapag daw umuulan, umaapaw ang sebo dito sa mismo kong kinatatayuan dahil nga ako bumabara doon sa kanal at sa drainage. Nang ilapit ng resibo sa lokal na pamahalaan, umaksyon sila para makumpirma ang sumbong. Sino pwede kausapin, sir? Pero hindi muna pinapasok ang mga inspektor dahil linis daw muna bago usap. Huwag po muna tayo maglinis, sir. Muna kayo maglinis po. Wala po muna maglilinis. Wala na maglilinis na. Nang papasok na ng mga sanitary officer ang paresan,
medyo masangsang din po. Kasi maliban dun sa Cebu, sa mga bahay-bahay po kasi din ang gagaling ng mga wastewater. Ang mga nilutong karne para sa overload pares, nakatiwangwang at nakapatong lang sa kinakalawang na mesa. At nang sitagin ng mga inspector, Kuya, hindi lechong kawali yan. Bakit ka naman nagbukbang ng plastic? At ang pwesto kung saan niluluto ang kanilang best seller, tatabing katabi lang naman ng banyo at lumang inidoro. Sobrang dumi po. Grabe po yung kanilang mga oil waste. Tsaka yan po, nakatiwangwang. Sa gitna ng inspeksyon, makikita ang isang tauhan na may sinasalok sa gutter ng kusina. Pitchel-pitchel pala ng sebo ang isinasalin niya sa drum na halos mapuno na. Mabaho yung drainage po. Sobrang ano po yan, unhealthy. Ang liquid waste po, dadaloy po yan sa ating septic tanks. Papunta po sa ground po. Sebo overload nga talaga. Hindi, ano po yan? Dito lang po yan, di po lumalabas yan. Hindi po Kuya. lumalabas yan. Ang water po, habang po ganyan, naghahanap po yan kung saan po dadaloy. Ay, hindi po. May septic tank po kami. Ayun Asan yung po? septic tank po. Ang grease trap po nyo. Hanggang din po. Grease trap? Oh, yun. Hindi nyo nga po alam, di ba po? Yung mga mantika, sebo. Hindi po. Hindi po. Bale, Ano po yun? ang grease trap po, yung... para hindi masama sa drainage yung mantika, si grease trap po ang nang mismong nagsiseparate po namin. Sa patuloy na pag-inspeksyon ng mga sanitary officers sa loob ng inireklamong paresan, halos kumulo na sa galit ang ilang residente sa nararanasan nilang perwisyo sa kanilang lugar. Malinis na po yan. Punong-puno po yan pagka hindi sila naglinis. Puro sebo po yan. Lalo yan, pag umulan, umapaw. Magpapaksak na. Kasi ang butas yung ano lang naman, yung maliit. Maya-maya pa, dumating na ang nagpakilalang may-ari ng paresan. Sir, meron kaming MO. Ito yung mission order namin. So sir, aware po kayo ng reklamo po. May complaint po yun. Giit niya, Hindi kasi ang complaint noon, simula nung nagpagawa ako ng septic tank, matagal na kasi yan. Gawa ko in-operate ng septic tank. Kung lang makikita nyo nung wala pong lumalabas na waste dyan. Kaso nang pumasok kami kanina sa red, sa loob. Kasi time kasi ng paglilinis, sir. natuklasan ding walang kaukulang permit ang kanyang paresan. Pwede makita yung business permit. Ano pa lang yun, mama? Barangay permit pa lang. So yung, ilan po yung empleyado? Mga ano yun, ma'am? 24? Ang mga food handler o empleyado ng kanilang paresan, wala rin daw health permit at walang suot na personal protective equipment o PPE habang nagluluto. Yung health, ma'am, nilalapan na rin namin. So wala pa. Nang matapos ang inspeksyon, tila unleave violations ang nakita at nailista pa ng mga sanitary officer. Kabilang na ang kawalan ng maayos na waste segregation, kawalan ng hand washing facility para masiguro ang kalinisan ng bawat food handler. Sa ilalim ng Sanitation Code of the Philippines, pwedeng maipasara ang anumang food establishment kung wala itong kaukulang permit mula sa Local Government Unit o LGU. Ayon din sa batas, responsibilidad ng lokal na pamahalaan na bantayan at inspeksyonin ng mga food establishment para matiyak ang kaligtasan at kalinisan ng mga ibinebenta nila sa publiko. Dahil sa mga nakitang paglabag ng paresan, Wala po tayong magagawa, kailangan natin itigil eh. Kasi ang pinag-uusapan po natin yung pagkain, kalusugan ng mga tao, baka makasama pa sa kanila. may isang buwan na po ang nakalilipas mula ng bisitahin at inspeksyonin nito ng Quezon City LGU kasama ang team ng Resibo. Muli po natin itong binalikan ngayon. At ang nakikita ko ho, sarado na yung mismong commissary. Meron ng tarpaulin na ang wikay for renovation. Ang binabanggit, yun hong mismong commissary ay lumipat na sa bagong lokasyon nito. At ang binabanggit pa ayon sa impormasyon na ating natanggap, nagtatayo na rin sila ng isang industrial type na kitchen na siyang akma sa negosyong meron sila. Eto na po ngayon, sir, ipapakita ko na po sa inyo. Ito sir, yung tinatawag na... Stock room, storage po. Yan, para po sa mga frozen po, nandito na po sila lahat ilalagay. Preparing table po, dito po lahat ipiprepared ang lahat ng lulutuin. Kahit sino man yung pumasok po dito kung sakali, at makita nila na maayos na, malinis na, binago na. Natuto po kami na tama naman po talaga po na dapat iayos. Next week,
makikita nyo na po yung buong buo. Nangako naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na patuloy nilang babantayan ang lahat ng mga food establishment. Kasabay ng paghahanap buhay tulad ng paresan na ito sa Quezon City, may mga responsibilidad na kailangang gampanan para masigurong ligtas ang customers at masigurong hindi makapeperwisyo ang kanilang operasyon sa ibang mga tao. May mga nakatalagang patakaran ng bawat lokal na pamahalaan na kailangang sundin at tuparin sa ngalan ng kaayusan at kalusugan. Nabulabog ang isang birthday celebration sa Caloocan City nang sumalakay ang mga operatiba nitong July 20, 2024. At ang target ng mga operatiba, tumatagay pa. Arestado ang lalaki sa kasong qualified rape. Ano ang madilim na pinagdaanan ng biktima sa kamay ng suspect? 3 taon na nakalilipas pero sariwa pa rin sa alaala ng ilan ng biktima na itatago namin sa pangalang Imelda, ang bangungot na pinagdaanan ng kanyang nooy 17 taong gulang na anak na si Leia, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Imelda, nagsimula ang kanilang kalbaryo nang dumating sa kanilang lugar ang dayong si Emmanuel de Luna o mas kilala sa tawag na Ekong. Naging caretaker po siya dyan. Yung tsuhin po niya sa tagal ng panahon, napansin na po niya na lagi po niyang kinakausap niya ba. Ang araw-araw na pagbili ni Ekong sa tindahan ni Imelda, may hidden agenda na pala. Si Ekong, palihim palang sinusulyapan ang 17 taong gulang na anak ni Imelda na si Leia. Ngayon, yung bata, naglalaro po, hindi naman po kami nag-ano kasi isip bata pa yung anak ko. Binibiro yung bata at sinusundan. Sinaway na siya at sinabihan siya, bakit sinusundan mo yung bata? Sabi niya, wala daw. Ilang buwan pa ang lumipas, napansin nilang tila nag-iba na ang mga kilos ng kanilang anak. Yung time na yun na nangyari sa kanya, parang na-trauma siya, nagbago yung isip niya. Lagi siya nagtatago sa bahay. Pag pumupunta may tao, sinasabi niya, Mama, papatay ako siguro yan, ikong yan. Labis nila itong ikinabahala lalo na't may espesyal na kondisyon si Leia. Sa edad ng anak ko na ganyan, walang kaisipan na maayos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang noong February 2020, isang lihim ang ibinunyag ni Leia sa kanyang mga magulang. At sinabi niya sa akin ang ginawa ni Emmanuel alias Ikong sa kanya. Ang dalagita, makailang beses daw palang pinagsamantalakan ni Ekong. Kulang pa ang hirap na tinahanas ko bilang ina at ang anak ko muntik mamatay. Sa ginawa niya. Sobra-sobra. Hanggang ngayon, ang pait. Hindi ko matanggap. Noong araw ding iyon, inilapit ni Imelda sa mga opisyal ng barangay ang sinapit ng anak. Sinamakan ng Violence Against Women and Their Children of Vauci Desk ang resibo sa tuktok ng Montalban, Rizal. Saksi raw ang masukal na lugar na ito sa paghihirap na sinapit ng dalagita sa kamay ni Ekong. Sa kinalalagyan po kasi ng kanilang bahay, nasa sulok sila na kung saan ay malalayo po yung mga kanilang mga kapitbahay. Wala man lang katao-tao. Kwento pa ni Leia, sumama raw siya kay Ekong matapos siyang pangakuan na bibigyan daw siya ng 20 piso at biskwit. At saan pupuntahan ako? Sa sunod. Sa damuhan. Nang mga oras na iyon, abala sa palengke ang kanyang nanay sa pagtitinda. Nang ipatawag ng mga social worker ng barangay si Ekong para sa krimeng ginawa, nowhere to be found na raw ito. Dahil dito, inilapit na ng mag-ina ang reklamo sa PNP Montalban. Batay po dun sa salaysay ng biktima, maraming beses siyang ginalaw nitong suspect. Hindi nga lang siya nakapagsumbong sa magulang sa kanyang ina, gawa ng siya ay tinakot. Makalipas pa ang 6 na buwan, naibaba na rin ang warrant of arrest laban kay Ekong para sa kasong qualified rape. Ang element niya, o ang tinatawag natin para maging pumasok sa qualified. Dahil sa kanyang sitwasyon, wala siyang kakayahan na mag-isip para sa sarili niya. Sa mga panahong ito, isinilang na ni Leia ang batang ipinagbuntis niya dahil sa pananamantala di umano ni Ekong.
Pero si Ekong hindi pa rin mahagilap ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG DSOU. Hanggang nitong July 2024, isang tip ang natanggap ng mga operatiba sa posibleng pinagtataguan ng suspect. Kaya kasama ang resibo noong July 13, 2024, agad na ikinasa ang pag-aresto kay Ekong. Ngayon, hindi daw to basta maka-text, maka-message doon sa alpa natin. Oh, yun nga, yung payat na yun. Hintayin natin yung galaw nila. Liliko kami dito para ma-delay yung pasok ni Van. Medyo gigilid kami, makikita nyo agad yan. Kaya pag nakita nyo kaming gumalaw, ibig sabihin, yun ay nasa likod na namin si Van na pula. Isang sasakyan ang dumating sa di umano'y pinagtataguan ng suspect. Isa-isang buwaba ang mga sakay nito pero walang Ekong na nagpakita sa mga operatiba. Ilang oras pa nilang inabangan sa lugar si Ekong pero nabigo ang operatiba na makita ang suspect. Sa ikalawang araw ng pagmamanman ng operatiba kay Ekong madaling araw ng July 15, 2024 kasama ang resibo, maagang nagtungo sa lugar ang mga operatiba para bantayan ang pagpasok ni Ekong sa trabaho. Pero bigo pa rin sila sa paglitaw ni Ekong. Sa pangatlong subok ng mga operatiba na matiklo si Ekong, July 20, 2024. Wala naman sir kasi nandun siya sa looban. Isang tip ang natanggap ng CIDG DSOU na si Ekong na lumipat na raw si Ekong sa Caloocan City. Nang makumpirma nila ang lokasyon ng suspect, sinugod na ng CIDG DSOU ang pinagtataguan ni Ekong. Pero wait, may handaan pa yata at si Ekong mukhang walang kamalay-malay. Ba't tinagawa mo kami ng tinaguan? Hindi po. Ha? Hirapan kami sa'yo ha. Ano yung dulo na? Alias Ekong. Binibang warrant of arrest sa'yo sa kasong qualified rape. Arestado ka. Ano po masasabi nyo? At kayo ho ay may kaso? Inaakusahan kayo? Wala po sir, wala talaga ako sir, wala po talaga ako alam sir eh. Ang sakit po sir sa akin na papaamin po ako na hindi ko po ginawa. Nakaharap si Ekong sa kasong qualified rape. Kung mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng habang buhay. Masaya po ako. Nabigyan ng hustisya yung anak ko, nakulong na siya, pero kulang pa. Ayon naman sa Bausi ng barangay, inaalalayan nila si Leia at maging ang kanyang pamilya para matulungan silang maghilom. Bigyan sila ng mga counseling para kahit papaano ay unti-unti mawala sa isip ng bata yung mga nangyari sa kanya. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.